ni Sir Moises i-share yung slide. Meron po ba tayo ditong couple na student? Parang alam ko meron eh. Si 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 Pastor Remulta tsaka si Ma'am Gladys. Umaattend po ba sila? Parang hindi, no? Ay, si Pastor Arnel tsaka si Ma'am Lloyds. Pwede po ba kayong ma-request na duet? Bagong bunot po ako. Oo Medyo nga. pa, manhid pa ang kalahating panga. Wrong timing pala. Opo. Prof. Sorry Ay, ma'am, oo, next time po, next time. si Ma'am May Kalim tsaka si Sir. Pwede po ba Kumar. kayo ma-request mag-duet? Kasi tayo about couple tong ating subject. Pwede po ba? Sila Yun ang Pastor pinaka... Rana din daw po. Pastor Rana rin, Ay, mag-asawa po. oo. So, pag Info ano, pag, from info from Sir Nards yan. pag dalawa silang available, isang opening song, no, tsaka isang closing song. Pwede po ba ma-request si Mr. and Mrs. Kalim and also Mr. and Mrs. Rana? Sige lang po. Ayun. So, before our opening prayer, let us hear from the couple from Baguio. Baka po nakamute kayo or Wait lang ma'am. ay nakamute. Tapos Pastor Samuel and Ma'am, sa closing po kayo. Thank you. Mag-share screen lang kami para naman mas enjoy. Okay. This song is entitled Listen Through His Ears. Okay ah. We are born sinners and confused. Our doubts keeping us from getting through. But the Lord has chosen us to tell the world of His word. In a song, your path is made anew. Anyone needs to break. We've been called to listen, we've been called to learn, and can be
and listen to Lucy. The tree of and the noise is ringing. And sensuality. Jesus. Po. Listen to his Jesus, and so strong. Ayan, thank you so much. Okay, thank you so much po. Napakaganda nung awit. Kaya lang yung signal nila siguro sa susunod we will request them na recorded. Anything can happen pag live talaga no. Thank you so much po for the instant rendering of special song. May we hear from Ma'am Janice for our opening prayer? Thank you, Ma'am. Ma'am Janice, meron ka bang signal? Wala yata. Sino pa ba dito? Sir Eleazar, may we hear from your word of prayer? May signal po kayo, sir? Wala din. Meron po, ma'am. Ay, ayun. Sige po. Thank you po. Let's pray po. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you again, Lord, for giving us this opportunity to gather again in your name and study your words and learn
more about the subject that we're going to tackle today. May you guide our teacher, our speaker, and our presenter for today. Nawa po Ama ay kayo po ang maging ilaw sa amin at bigyan po kami ng knowledge and wisdom to understand all the lessons that we are going to discuss today. At nawa po ay ingatan po ang bawat isa sa amin sa aming pag-attend sa klaseng ito kahit dahil alam po natin na ang iba po ay nasa iba't ibang lugar, Ama, at nawa po ay pagkaluban po kami ng kalinawan at malinaw na pag-iisip sa araw na ito. Ito pa ang aming inihiling sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Yan, amen. Thank you so much po sa prayer na yon. Sana nga malinawan tayo kasi medyo mahaba po yung ating topic ngayon. May we request Sir Moises to please share the screen? Ayan, it's entitled Heirs and Heiress. So alam naman po natin yan, tayo ay mga tagapagmana ng kingdom. Heads up for our newcomers or yung mga ngayon pa lang umattend. Our subject is called Charm, Christian, Home, and Royalty Family Life Management. Charm CCC 700. Okay po. Next slide po. Ito naman po yung ating course outline. So, nagsimula tayo yung introduction ng Charm. Ito ay Strategic Foundations on Home and Family Life Management. And then next Sunday, tinalakay natin yung Nurturing Emotional Well-Being in the Family. And then the following Sunday, Household King and Homemaker Queen or the Royal Priesthood. And then next ay Building a Haven Fit for the Heavenly Kingdom. So yan yung marriage, yan yung nag-compatibility quiz tayo ng marriage, tapos yung parenting style quiz. And then the following Sunday ay yung Home versus House. And then ngayon na po tayo ay Heirs and Heiress. So yung mga upcoming po ay yung Building Family Tradition, tapos the Family Tree, and then yung Proclamation Day, yun na yung magkakaroon tayo ng parang awarding natin. Search for charming candidates for sa ating Heavenly Kingdom or dito sa ating class na Charm. Okay po, next slide po. As I remember, meron tayong homework. Parang wala pang nagsasubmit. Yung review para sa My Best Friend's Wedding at saka yung Fool's Rush In. Siguro ay masyado tayong busy, no? Kasi may mga thesis tayo. It's okay po. Tayo naman ay mga Adventist. We are in the Adventist home. So, yun naman ay added knowledge lang just in case i-apply na natin yung pagiging chaplain natin sa yung mga may problema sa bahay or sa kanilang relationship. Yan. Tawag dyan, parang may family problem, relationship problem. Ang deadline naman ng submission ng ating assignment sa December. So, okay lang po yan. Dahil mga busy tayo. So, here we are going to talk about, yan nga, heirs and heiress. Popular yung, alam natin yung Proverbs 31 woman. Yung iba nga, siguro memorize nila yan. Pero yung pinaka popular dun sa Proverbs 31 na chapter, yung 31:31, charm is deceptive and beauty is fleeting, but the woman who fears the Lord is to be praised. Kahit yung Tagalog niya napakaganda. Yung yung kumbaga yung beauty na panglabas na beauty ay hindi
sa worldly na quotation, 'di ba, yung hindi lahat ng kumikislap ay ginto. So dito naman sa atin sa biblical, ang mas maganda na maiituring natin ay yung pangkalooban. Parang kadugtong pa rin ito nung nung pinag-aralan natin sa ating previous subject. Okay, pero yung Proverbs 31 woman ay popular, pero yung si Job 29 man, parang hindi siya ganun ka-popular. Nung lately lang, nung curious na ako sa mga pagmamatch ng mga couple, and nagre-research, dun ko na, basta lately ko lang na-realize na meron palang Job 29 man, na yan pala yung katangian na dapat sa isang pinipili natin na maging ating kumbaga Prince Charming natin. Yan, si Job 29 man. Next topic, next slide po. Ayan, ito naman po ay personality test. No, this is spiritual gifts. Sa ibang subject natin, I guess nakapag na tayo, no? Nakagawa na tayo ng ganyan. Mas maganda po sana kung mag-answer tayo ng spiritual gifts test natin. Ito po ay result ko. Pero every 2 years or every year nga po nag-iiba yung natin. Dati po nung pa lang ako collegiate ganyan, parang 2 pa lang yung ko gift. So tapos nung parang pandemic time, parang madami-dami yung gift ko. Siguro dahil sa masyadong madaming binabasa, nag-i-improve ka. So ito po yung latest. 5 ang aking spiritual gifts. Yan lang naman po yung dominant. Marami po yan tayong gift. Ito pinili siguro nung nag-conduct ng yung spiritual gifts giving body na top 5 lang yung kunin nila. So, ang top 1 ko ay mercy. Ang top 2 ko ay discernment. Ang top 3 ko ay leadership. Ang top 4 ko ay administration. And top 5 ay exhortation. Parang bago sa akin tong exhortation na gift. Bakit po natin kailangan to? At kasi di ba magka-partner tayo, yung ating husband or ating wife, dapat alam natin yung gift ng partner natin para hindi tayo magkakontra sa ministry. Naalala ko yung friend ko na guidance counselor siya sa isang academy natin. Tapos ang husband niya ay ang business ay computer shop. Siya ay guidance counselor, so ang niya, syempre hangga't maaari ibabawalan niya yung mga estudyante na noon pa po ito 10 years ago mga 10 years ago. Kasi noon hindi pa rampant ang cellphone, na sa cellphone pwede ka nang mag-games. Noon kasi pupunta ka sa computer shop para mag-games doon yung mga estudyante. At doon din sila nagre-research, di ba? So, ang guidance counselor, hangga't maaari, babawalan niya ang mga estudyante na maglaro, na mag-computer games. Pero, di ba, binibigyan din sila ng voluminous task para mag-research, ganyan. Ngayon, yung kanyang niya pa lang noon, fiancé niya pa lang noon, computer shop ang business, halos malapit dun sa school. So kumbaga, magkakontra yung nila, yung isa kailangan niya ng kailangan niya ng customer, yung isa naman binabawalan niya yung mga estudyante. So ganon. Example lang naman po 'yon, pero sa atin po 'di ba, yung sa ministry natin, pag nag-ministry tayo, mas maganda kung magka
tawag dyan, magka-match yung ating tayo as spouse ng or partner ng ating husband or ng ating wife. Next slide po. Yan. So, i-discuss na natin ano ba ang mga katangian ni Job 29 man. So, sabi sa Job chapter 29 verses 7 hanggang 17. So, parang inisa-isa nila dito yon yung trait ni Job. Bakit ito ang ating parang ideal man na hahanapin? Ang sabi, whoever heard me spoke well of me. Na-imagine niyo po yun? Na, for example, minention yung pangalan ni Doc Arnel. Yang si Arnel, ano yan, matulungin talaga yan, mahusay makisama, ganyan. Pero yung pag opposite doon, pag narinig pa lang yung pangalan mo, iyan, ano yan eh, buraot yan, or ano yan, yung laging may trouble pagka dumating yan, ganon. So, yun pa lang yung description, whoever heard me spoke well of me. And those who saw me commended me. So pag nakikita pa lang, kahit hindi magtanong yung ayan, sabihin nila, napaka niyang tao na yan, mahusay makisama. Yan, yung mga ganon. And then, ano pa yung sabi? Because I rescued the poor who cried for help, and the fatherless who had none to assist them. So, meaning, hindi na kailangang magsabi pa sa kanya, ginagawa na niya. Kumbaga, proactive siya na alam niya na kaagad kung ano yung kailangan nung neighborhood, nung kapwa niya. And then, ano sabi sa verse 13? The one who was dying blessed me. Can you imagine, for example, yung tao na mamamatay na, sasabihin, parang sa halip na last few words niya ay dun sa kanyang pamilya, ang sasabihin, pagpalain ka nawa, Job, kasi ikaw. Dahil siguro, nakatulong siya, big impact siya doon sa tao na yun. Imagine, the one who was dying, blessed me. I made the widow's heart sing. Imagine, alam naman natin ang widows sila ay masyadong malungkot. So, pag nandun yung presence ni Job, yung widow, nalilimutan yung kanyang damdamin na malungkot. Napapaawit sila. And then, ano pang sabi? I put on righteousness as my clothing. So, alam naman natin yon. Hindi ka makakalabas, hindi ka pwedeng na wala kang damit. So, parang kumbaga automatic na sa kanya yon, yung righteousness. And then ano pang sabi? Justice was my robe and my turban. So, parang clothing na rin yon. So, yun yung mga basic kasi sa mga sinusuot nila yun, no? Yung turban at saka robe. And then, ang sabi sa verse 15, I was eyes to the blind and feet to the lame. I was a father to the needy. I took up the case of the stranger. So, alam naman natin ang feeling ng stranger ka. Yung syempre hindi ka at home doon, hindi mo alam kung ano ang mga dapat at hindi mo dapat gawin. Hindi mo alam kung saan ka bibili ng mga basic needs mo, kung paano ka magkakaroon nun. Stranger ka pero ano yung sabi diyon? I took up the case of the stranger. So, meron siyang empathy. And then, I broke the fangs of the wicked. Fangs. Ano ba yung fangs? Parang pangil. Yan. So, inano ni Job yun. Kumbaga, pinantay niya yung pangil ng mga wicked and snatch the victims from their teeth. So yung mga victim, halimbawa yung mga naaapi, pinagtatanggol niya. So ito yung mga traits ng isang Job 29 man. Next po. At ang 10 virtues naman ng Proverbs 31 woman. May mga explanation dyan. Basta na lang natin ng i-summarize: faith,
Marriage, she values marriage, mothering, health, service, stewardship, industrious, homemaking, time, and beauty. So, yan po, specific yan dun sa Proverbs 31 na chapter. Kaya hindi na natin i-discuss yan further. Next po. Yan. So, kung tayo ay isang Job 29 at Proverbs 31, natural po ba? Automatic po ba na magkakaroon tayo ng mga godly children din? Ang kumbaga ay ang nais ng Panginoon ay ang ating mga anak. Anong sabi sa Psalms 144 verse 12? That our sons may be as plants grown up in their youth, that our daughters may be as pillars sculptured in palace. Ano yan? Masyadong maliit. Okay, so yun po. Bakit kaya ihinalin tulad sa na ang mga sons daw natin ay lumaki na grow in their maybe in plants grown in their youth, na parang mga plants grown. So dapat strong talaga yung nila, foundation, and our daughters may be like iba kasi yung memorize ko na iba yung version, parang sculptured in the palace. So yung parang magandang ornament sa palace ang ating mga daughters. So ibig sabihin, yung something that you can be proud of, na pag nakita yung anak natin or nakita yung anak nating lalaki or yung anak nating babae, ay they can glorify God kasi nakita nila mabuting bata ito, lumaki itong mabuting bata, lumaki itong magandang babae. Hindi lang basta maganda kundi kaaya-aya ang kanilang mga personalities. Okay, next po. Ito na. Ito po kasing book na ito ay Biblical Premarital Counseling. Nagbigay siya ng authority na pwedeng gamitin to. Pag ginamit daw ito ay hindi dapat babawasan. So, kaya mahaba yung slide, 30 slides po ito. Dapat daw lahat i-include, wag daw mag-omit ng anything. So hindi naman na po natin i-discuss everything. Pipili lang tayo ng i-highlight natin. Yun ang pagkakasabi kasi nitong si Elder Ku Peng Kiat. Ang introduction, counseling by itself and by its very nature is a Christian concept because our Lord Jesus Christ himself is counselor. And so his word, the Bible, becomes the source of his counsel. It is imperative that in premarital counseling, the human counselor should look to him and his word for instruction. So automatically, ang talagang original na counselor ay si Jesus. So sa kanya lang tayo talaga mag-rely. Next po. Okay, alam naman na natin yon bakit kailangan ng premarital counseling. In yung mga married people na dito, 'di ba po I'm sure na experience niyo 'yon, bago tayo magpakasal, meron tayong premarital counseling. Naalala ko nung nagpa-schedule kami ng kasal kay Pastor Baldovino. Counseling, premarital counseling. Basta ang natandaan ko sa sinasabi ni Ma'am Lynn Baldovino, magkurutan na lang muna kayo. So yun, para safe. So yung mga ganun po. Next slide po. Ayan, i-quote lang natin yung sabi, no sane person would ever leap blindfolded over an unknown cliff with nothing but a hope that it would prove to be a good decision. So, hindi ka daw, walang matinong tao
na magsuot ka ng blindfold tapos hindi mo alam kung ano ang nature ng cliff na yon tapos naka-blindfold ka pa. So parang ikino-consider nila yon na ganun ang married life. Ganun ang pag-enter into marriage. Next po. Okay, kaya nakita sa sa statistics na yung mga ages below 25, yung mga age group na below 25, sila yung may mga highest percentage ng divorce. Kasi alam naman natin, pagka early marriage ay hindi sila ganun ka-prepared. Wala silang mga proper preparation para sa married life, kaya ganun, nauuwi sa divorce. And anong sabi sa Matthew 19:6 and Mark 10:9, what therefore God has joined together, let man put asunder. And then it is also intended to be a harmonious partnership. Tsaka ano pa yung sabi? And they twain shall be one flesh. Furthermore, it is for spiritual companionship. Yan na yung mga sinasabing, can two walk together except they be agreed? So yan po yung pag early marriage kasi na walang proper preparation, ganun yung mangyayari. Next slide po. So ito, what is Christian marriage? I-highlight na lang natin yung mga naka-red. In a Christian marriage, the dependence is mutual. Tandaan po natin yon, the dependence is mutual, the obligation reciprocal, and the dependence on God absolute. Napakaganda nung nung mga description, yung mga adjectives na ginamit. Sa Christian marriage, yun yung pagkakaiba ng Christian marriage. Dependence is mutual. So, ibig sabihin, nakadepend ka kay wife, nakadepend din si wife kay husband. The obligation is reciprocal. Hindi pwedeng isa lang yung give ng give, tapos yung isa take lang ng take. Dapat give and take. And then, the dependence on God is absolute. So, pag sinabing absolute, wala nang ibang hihigit pa doon. Di ba may sinabi sa isang Bible verse na ang umibig ng higit pa kaysa sa akin, hindi siya karapat dapat sa kingdom. So, God, our dependence on God or our love for God must be absolute. And then at the heart of marriage is puro C, companionship, communion, and consummation. God's blueprint for marriage involves living, cleaving, and becoming one flesh. And then the husband and wife relationship is the closest, the most intimate of all human relationships, for it is likened to the relationship between Christ and the church. So, inihahalin tulad pala yung relationship ni husband and wife sa relationship ng Christ and the church. Kaya kung tayo maybe hindi na tayo ganun ngayon dahil Adventist na tayo or spiritually matured na tayo. Maybe in the past, kung ang ginawa natin ay mas loyal tayo sa nanay natin, sa tatay natin, or mas close or mas intimate ang relationship natin sa sa anak natin, sa best friend natin, ganyan. Nagkakasala tayo sa sa law of marriage kasi ang sabi, it should be ang closest, the most intimate of all human relationship ay husband and wife. May nakausap ako na friend, Adventist din siya. Sila ay mag-asawa, 'di ba? Tapos parang after a couple of years, kumbaga to sum it up, hindi nag-work yung kanilang marriage. Gusto na nilang maghiwalay, ganun. Both sila
mutual na parang nawala na yung love. Kasi may mga iba-ibang factor, either basta may mga personal silang reason na kumbaga na out of love. Tapos humingi sila ng counsel sa isang pastor na sinabi daw ng isang pastor na kapag kayo ay nagsasama as husband and wife, tapos wala na yung love nyo, wala na yung love or nagkakasala rin daw kayo nun. Kasi parang yun ang hindi ko po alam kung yun ay tama or mali. Basta yun po yung sinabi sa kanila na kayo ay nagkakasalan na rin kayo kasi mag-asawa kayo tapos wala na kayong love sa isa't isa. So yun po. Siguro kung may time pa tayo, we can have a discussion on that. Okay, next slide po. The role of the husband in marriage. I-highlight na lang po natin yung yung red. Unhappy is the home where authority and control are assumed by the wife because this is against God's injunction. Many are the blessings when God's order is obeyed. Billy Sunday once said, if you want your wife to be an angel, don't treat her like the devil. So minsan kasi ang nakikita lang natin ay nagger kasi yung wife niyan kaya kaya na bababae or kaya sumaki bilang bahay or kaya ganon laging wala sa bahay kasi nagger. Baka hindi natin nalalaman bakit naging nagger si wife. Baka naman kasi iba naman yung pagtrato mo sa kanya kaya naging ganun siya. So kaya ang sabi, if you want your wife to be an angel, don't treat her like the devil. Yan. Next slide po. The role of the wife in marriage. The wife is the heart of the home. So, guys, the heart of the home, ang ating mga wife, she has a high and holy calling, and that is one of loving submission to her husband as the church submits to Christ. So, wag naman masyadong lumaki ang tenga ng mga wife na oo, heart kami ng home. Pero kaya kayo heart ng home kasi kayo ay merong high and holy calling. Yan. At ano yun? One of loving submission to her husband. Be submissive tayo. Kahit na mas malaki ang kita mo kaysa kay husband, be submissive pa rin. Kahit na alam mo mas mataas ang level ng education mo kaysa kay husband, be submissive pa rin kasi yun yung design ng marriage, yun yung heaven's design for the marriage. And just like church submits to Christ. So kung tayo, yung ating church, masyadong matalino tayong mga church board members na mas parang mas pa tayo, mas mataas pa tayo dun sa pamantayan ng ating Panginoon. Hindi na po yun hindi na yun kaaya-aya. We as church must submit to Christ. Okay? Next po. Ayan, may continuation yung role of the wife in marriage. Sabi ni Talk in the words of A. McLaren. No wife ever had a satisfactorily wedded life who did not look up to and reverence her husband. So wala daw na wife na naging satisfactorily wedded na hindi nag-look up sa kanyang husband reverently. So ibig sabihin, kung opposite nun ang ginawa ni wife, hindi satisfactory ang kanyang married life. So kung gusto natin na maging satisfactory ang ating married life, alam na, we should revere our husbands. Okay? The word of God says, thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.
So, wala kang dapat, ikaw as a wife, ay ang kaligayahan mo dapat ay paligayahin, bigyan ng kasiyahan. Halimbawa, gusto ng husband mo na mag-travel kayo lagi, ah, join him. Hindi yung gusto niya yung mag-travel, gusto ko dito lang sa bahay eh. Ang gusto ko ano mag-swimming or lagi mong kinokontra yung gusto niya. Give and take. Pero bago ka mag-suggest ng gusto mo, yun muna, be submissive kasi pag ito ano po ewan ko, hindi pa naman ako chaplain noon at saka hindi naman ako counselor, pero usually yung mga friends ko na ano yung magkakontra yung kanilang personality, magko-confide ganito ganyan, or meron naman na friends na meron silang conflict na silang mag-asawa, yung asawa daw niya masyadong mainitin ang ulo, mga ganyan. Sabi ko, lambingin mo kasi. Sabi niya hindi naman ganun ang personality ko eh. Sabi ko, ang mga lalaki, KSP yan. It's either KSP yan sa'yo kasi baka mas marami ang time mo sa anak mo, mas marami ang time mo sa mga gawain mo, sa career mo. Pansinin, ang una-una mo dapat gawin, pansinin mo siya. Pag ano mo siya, ginawa mo siyang VIP, ginawa mo siyang king, it will follow eh. Magiging inspired yan sa buong maghapon. Tapos kahit hindi mo utusan, magkukusa yan na pagsilbihan ka. Kung maaari, subuan ka pa. Yung mga ganon. So, ganon po, yung our desire must be for the desire of our husband. Next slide po. Ito naman ay 6 vital secrets for a happy marriage. 6 lang. Pero mahahaba kasi yung explanation. So, bilisan na lang natin. Ang sabi, put God first in everything. So, wag na nating anuhin yung mga explanation. Number 2 is, seek reconciliation at once. Pag sinabing at once, kaagad-agad. Wag nang mag-antay pa na, nagtatampo ako, kailangan suyuin ako. Ganyan. Seek reconciliation at once. Number 3, next slide po. Be steadfast in love. Okay, so ang sabi, falling in love many times but always with the same person. Yung lagi niyong iisipin na paano kayo na in love? Ano yung simula? Ba't kayo na in love? Ba't ka na in love sa kanya? Ba't siya na in love sa'yo? So always feel that, na always fall in love many times pero with the same person. Meron ditong highlight. Nag people and they sag. Believe in people and they bloom. Do you believe in that? So, itry nyo na inag yung partner nyo, sa halip na mag-improve or sa halip na masatisfy ka dun sa gagawin niya, sa mga inuutos mo or sa mga wishes mo, lalong mag-worst. And then, itry mong maniwala sa kanya. And you will see na he will bloom or he will improve more, or the other way around, she will bloom and she will improve more. Okay, next po. Yan, another, yung red lang po we have careful thought for the stranger, but oft for our own, the bitter tone, though we love our own the best. So, minsan, parang mas mahal pa natin yung bisita kesa dun sa mga kapamilya natin. 'Di ba? Usually, yung mga unang panahon, wag gagamitin yan para yan sa bisita. Yung mga ganon. Ba't mo ginamit yung yung sapi na yan? Special yan para sa bisita. Parang mas mahal mo pa yung bisita kaysa dun sa kapamilya mo. Hanggang sa, kung laging naka-reserve yun all throughout the year, all throughout the years,
hindi na ninyo na-enjoy, hindi na na-enjoy ng kapamilya mo yung the best na gamit ninyo kasi nire-reserve mo yun sa bisita. Which is, sino ba ang the most special people in your life? Di ba? It's your spouse and your children, your family. So yun po. Next, number 4, I preserve the bond of marriage. Preserve this unity at all cost. Pag sinabing at all cost, kahit anong mangyari, kailangan united kayo. It is the gracious design of the architect of marriage that married couple remain faithful to each other and to God, whatever the circumstances. Okay, so alam naman na natin yung Mark 10:8-9. And they twain shall be one flesh, so that they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Next slide po. Number 5, keep private matters private. So may mga usapan kasi kayo na kayo lang yon. Hindi mo na dapat sasabihin kay best friend, kay kumare, kay kumpare, or kahit close na close pa kayo ni sister ganito, ni brother ganito. Sa inyo lang yon. Or kahit na sa kapatid mo, or kahit na sa nanay mo, or sa tatay, sa mommy, daddy mo, sa inyo na lang yun na mag-spouse. There are private matters that should be discussed between the two of you lang. Number 6 is establish a mutual trust in money matters. So yung mga money natin, it is not advisable na mas mag-trust ka dun sa ibang tao. The very first person that you could put your trust to is your spouse. Ayan po. Next slide. So, ayan, yung sabi sa yung naka-highlight na red, what one regards as luxury, the other may consider a necessity. Yan, meron kasing opposite na mag-asawa, 'di ba? Yung isa ano siya, generous. Yung isa naman masyadong frugal. So dapat nag-a-agree kayo na hanggang saan lang ba yung dapat gastusin or hanggang saan lang ba yung dapat tipirin. Meron kasing mali naman yung pagtitipid. Minsan mali din naman yung pagiging generous. Siguro pwede tayong maging generous in matters of yung pagkain, yung pag alam naman natin na kailangan talaga na pakainin kasi in need talaga. Tapos yung pagkain hindi mo rin din dapat tinitipid masyado. So we are matured enough. Alam na natin yun kung alin yung too much at alin yung enough. So yan po. And then, sabi dito, in order to avoid difficulties in the administration of the family funds, some very basic concepts should be resolved upon at the very beginning of the marriage. So, bago pa lang pala magpakasal or yung start pa lang ng pagsasama nyo as husband and wife, i-discuss nyo na yon yung mga ganon. Meron akong kilala kasi na si husband in charge sa mga bills, si wife in charge sa mga daily commodities. Or meron naman na hati talaga sa lahat ng aspect. Pero kapag syempre yung si wife mo ay full-fledged housewife, ano naman ang i-share niya sa'yo, di ba? So, nasa pag-uusap po yan. Okay, next po. All right. Whether you are going to pool your resources in a joint bank account or keep a separate account, you know best and you need to come to an agreement from the outset. From my own experience, it is good to have a certain amount that one can use freely as one sees fit. Okay, so ito advice lang naman to ni Elder Ku. Next slide po. Ito naman ay parang guidelines or reminders. Keep yourself pure by taking heed to God's word.
Number 1, be sure to walk in God's appointed way. So, mercy and truth. Yan yung keywords na dapat laging magkasama. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Number 2, trust in the Lord, acknowledge Him in all your ways. So, hindi tayo dapat mag-trust sa ating business, sa income ng business natin, or sa laki ng kinikita natin, or sa mga opportunities natin. Let us always trust in the Lord. Next po. Listen to parental instruction for your own good. So, para naman sa mga anak natin, my son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. And then sa number 4, honor and obey your parents. So, yun yung sinabing sa Colossians 3:20. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Meron kasing basic yun lalo na sa mga born Adventist na sinasabi, sumunod ka sa mga magulang mo kasi yun lang yung merong promise na among the commandments, yun lang yung merong kaakibat na promise. So, ibig sabihin, pag hindi mo sinunod, sa halip na gantimpalo or sumpa. Pero siguro, later, mababasa natin sa New Testament, may sinabi, obey your parents in the Lord. 'Di ba? Hindi porket sinabi ni parents, ay susundin mo talaga. Kasi, kung hindi naman siya in the Lord, I don't think that you will be blessed. Kasi if your parents are not in the Lord, kabaliktaran yung mangyayari. Kasi I know somebody who is obedient to the parents, and yet among the siblings, siya yung hindi blessed. So it's questionable, maybe the parents are not in the Lord. So yun po. Next slide. Exercise self-control. There is a time for everything. So, dyan po mapasok yung there is a time for everything. So, do everything in its proper time. So, inaano tayo, sinasabi sa atin yung i-practice yung self-control. Okay? Next po. And, ito yung favorite ko na bibigyan natin ng emphasize. Yung number 6, don't be yoked with an unbeliever. Alam nating lahat yun. Parang memorize pa nga natin yung huwag kang makipamatok sa hindi mo ka pananampalataya. Ano ba ang pagkaka-agree ng magkaibang pananampalataya nga? Yan. Ayan sabi, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and I will be their God. So kung titingnan po natin yung yung yoke, no? Magkapantay siya, no? Magkaparehas. Kaya kailangan match talaga. At saka tingnan niyo po yung yung nakasuot doon sa yoke. Magkaano sila talaga, kumbaga match. Kasi subukan natin na hindi magka-match yung susuot doon sa yoke. Parang hindi sila hindi magiging smooth yung kanilang paglakad dun sa yan po yung ginagamit yan natin sa pag-aani ba? Ayan po lang mga farmers So bakit kaya doon hinalin tulad yon yung yung marriage, no? Kasi talagang para sa Panginoon hindi siya hindi kaaya-aya para sa kanya yung pagsamahin yung magkaiba. So yan talaga yung ultimate na verse, or sa premarital counseling siguro yan yung talagang sinasabi agad, no, na wag talagang makipamatok
Pero meron sa atin na ano na naging asawa natin na-convert natin, ganyan. It's a very special case na na-convert natin. That's good. And a start to our crown. Pero, siguro, kung tayo ay alam natin sa sarili natin na matatag tayo, matibay, then we can. Pero hindi siya yung ina-advise, 'di ba? We can do that kasi alam natin sa sarili natin na madadala natin siya eh. Pero kung tayo pa yung madadala, that is something na nakakalungkot kasi kumbaga saved ka na tapos ano pa dahil dun sa marriage mo. So yun po, next slide. Yan po. So parang yan yung SOP sa wedding. I've been a wedding planner for such a while na pag kahit na yung program lang dapat yung aanuhin ko, ang iaayos ko. Ini-interview ko pa rin sila parehas kung ano ba siya? Adventist din ba siya or ganito ganyan. Oh, so ganito yung ano niyan, yung mga tatawag dito, mga disadvantage, yung mga hangga't maaari, parang indirect sinasabi ko na dapat maging Adventist muna or dapat ganito muna yung gawin bago ko i-push na ituloy nila yung plano nilang magpakasal kasi nga hangga't maaari dapat parehas sila ng 'di ba ng religion ng pinapaniwalaan. Pag hindi naman Adventist, sila naman hindi sila masyadong particular. Parang ang gagawin nila sa na lang sa huwes, 'di ba? Yung sa atin ng mga Adventist na hindi mo mapigil, talagang yun talaga ang tinitibok ng puso nagmamahalan talaga yung yun, yung mga sinasabi na against all odds, yung mga ganyan. So parang ang last resort nila ay sa huwes. Pero parang only a few number na makikita mo na successful yung sa mga kinasal, yung ganon, na yung ipinilit nila. So, para hindi tayo magkaroon ng mga side effect or mga conflict or any issues, sundin na lang natin to. Lagi na lang nating isipin itong yoke na to na hindi talaga magiging okay pagka hindi match dyan sa yoke na yan So, it's either kasi ikaw yung mag-a-adjust sa kanya or siya yung mag-a-adjust sa'yo. So, yun po. Next. 90% of your temptation on a date will be overcome if you remember and practice 2 simple guidelines. Para sa mga lalaki, parang konti na lang, parang wala naman na yata ditong binata at saka dalaga. So, hindi natin masyadong emphasize to. Basta ang sabi, temptation will come visually, so guard your eyes. Keep a Job's covenant. Sa mga lalaki, keep a Job's covenant and you will keep the doorway to your mind and emotions. You will give a girl a problem by touch, so keep your hands to yourself. If you take care of your eyes and hands, you will not be burned on a date. Next slide po. Sa girls naman, you are going to give a guy problems by the way you dress. So watch it. Don't dress to stir lust in your boyfriend. Dress as if you were going to be ushered into heaven right on your date. And Jesus will not be ashamed of you. Help keep him from temptation by the right clothes. And letter B, keep a hands-off attitude with your date. It may be hard to say no, but you must. So, no heavy necking or petting. Pag daw hindi mo maawat si guy, ito daw ang sasabihin mo.
Ayan, if your boyfriend doesn't understand, because he doesn't want to understand, repeat it a couple of times, then use this emergency prayer. Ito po yung emergency prayer. Next slide po. Ayan, sabi, extend your free hand from your shoulder, pull it back behind you, then offer up a quick petition. Thusly, ito po yon. Lord, give me strength for this task. Then slap him hard. If he doesn't think your action was very scriptural, show him. Sabi sa Ecclesiastes 9:10, whatsoever thy hand findeth to do, do it with all thy might. So literal siya. Makulit ka ha, hindi ka mapigil. Di sampalin mo siya. Sabi niya, bakit mo ko sinampal? So pakita mo yung scriptural yan, Bible based yan. So whatsoever thy hand findeth to do, do it with all thy might. Yan, next slide po. So ayan, tapos na. Ay, overtime na tayo, sorry. So parang ano na po to? Take away. Ano ang take away natin dito sa ating napag-aralan? As heirs and as heiress. So halos magkaparehas lang. Premarital counseling is SOP, and take heed, and then Jesus as the counselor, Bible is the source for counsel, Job 29 man, Proverbs 31 woman. Sons be like a full-grown plant, daughters be like pillars in the temple, and then remember the yoke, remember the yoke. So that's it po. Meron pa bang next, kapatid? So that's it po, and thank you so much po. Sorry for the 10 minutes excess. Pwede pa ba tayong mag-closing song? Si Pastor Rana and Ma'am? Yes po, ma'am. Okay, thank you so much. Sorry, hindi po nabaghandaan. For God who commanded the light to shine out of darkness, and shine in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. For we have this treasure in earth and vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. 2 Corinthians 4:6-7. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. For God who commanded the light to shine out of darkness, and shine in our hearts, to be the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. For we have this treasure in earth and vessels, that the excellency of the Lord may be of God and not of us. 2 Corinthians 4:6-7. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted,
Ayan, thank you so much. Sino kaya ang ating request for closing prayer? Since hindi makapag-duet si Pastor Ardel tsaka si Ma'am Lloyds, pwede kaya si Ma'am Lloyds ang mag-closing prayer? Ma'am Lloyds, are you there po? Ay, wala yata. At saka sinabi ni Ma'am Cherry at hindi daw sila nagdo-duet ni Pastor. So, let's hear from Pastor Archie for the closing prayer. Hindi daw kumakanta si Pastor eh. So, pag-prayin na lang natin si Pastor. Pastor Archie. Nawala na sila ng mga signal. Kumakain na siguro. Sino na lang kaya? Yung mga nag-a-agree po sa yung mga nag-agree sa ating lesson, sa ating lecture, mag-volunteer po na mag-pray. So parang walang nag-agree, Hindi yata sila agree sa ating lecture ngayon. Sige po, tayo na po. Ako lang, ma'am. Start na po tayo. Sino yan? Sir Henry? Sige po, Sir Henry. Panginoon namin Diyos, manaming banal, maraming salamat po sa magandang lektura na inyong ibinigay sa amin at sa pamagitan po ni Mama Charlene. Tunay na kayo po ang author ng love, ang tunay na pagmamahal. At kayo din ang pinagmula ng bawat family. At kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami po ay inyong tinawag at maging bahagi ng inyong isang buong pamilya sa lupang ito na naghahanda sa ikalawang pagbalik ng aming Panginoong Hesus. Subalit habang narito kami sa lupang ito, ay hindi lamang ang aming mga tahanan, pamilya ang aming pong inihahanda, kundi maging ang iba. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, ang aming mga tahanan, family ay maging sentro po kayo at maging kayo po ang pangunahin palagi na aming mangunguna po sa amin at mamuhay kami na ayon po sa inyong ninanais. Salamat po at patuloy kaming pagpalain sa mga natitira pa po naming mga lektura at pangunahan niyo po ang lahat ng mga professors na magbigay po ng mga lectures po sa amin hanggang mamayang gabi. Salamat po at patuloy kami bigyan ng magandang kalusugan, kaisipan at pagtitiis, tiyaga hanggang matapos. At marami pa po kaming matututunan mula sa inyo. Maraming salamat at patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan at ingatan niyo po ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan po ngayon, lugar. At ingatan niyo rin po ang aming mga professors sa kanila din po patuloy po na gamit niyo po sa kanila. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much po sa lahat ng mga nag-participate at sa mga nag-instant na duets. Thank you so much. I'm giving the floor to... Sino po ito? Osias, ma'am. Yes po. Yung mga lecture niyo po, dapat po mayroong files po para share din namin po sa church. Pwede yung lecture po yan sa family. Okay. Naghihintay